Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, aring damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sinasabing no man is an island. Walang sino man, walang isang tao na katulad ng isang isla. Ano ba ang isla, mga kagabay? Pagka sinasabi natin ang isla, lalong-lalo na sa isang katulad ng inyong kagabay na lumaki, isinilang lumaki sa isang isla. Yung isla, yun ang mga pulo, yun ang mga maliliit na bundok. Hindi naman maliit, pero hindi rin mga bundok, katulad ng mga bundok dito sa Luzon. Yung mga pinatag na, ginawa ng mga subdivision, yung mga bundok na kinalbo ng mga mayayaman, ng mga politiko, ng mga dayuhang kapitalista na halos nauubos na siyang nagiging dahilan. Isa sa mga mabigat na dahilan sa kahirapan sa ating bansa, ang pagiging kalbo ng ating mga kagubatan. Ngunit sa mga lalawigan, sa mga bayan na nasa karagatan, na yung tinatawag nating island province, island municipalities, tubig yan, dagat yan. At yung isla, yun ang mga bundok sa gitna ng dagat. Magaganda ang mga bundok na yun, magaganda ang mga tanim, malinis ang kanyang kapaligiran. Ngunit hindi gaanong napakinabangan ng tao sapagkat malayo, mahirap abutin, at mahirap tirahan. Yan ang isla. At ganun ang sinasabi, no man is an island, na ang isang tao ay hindi dapat magiging katulad ng isang isla. Ang tao, social being. Ang ibig sabihin ng social being, mga kagabay, ay kailangan natin ang makipag-ugnayan sa kapwa, magkikisama sa kapwa, magkasalamuha sa kapwa. Kung ang isang bata ay palakihin na anti-social, hindi magiging maganda ang paglaki ng bata. At yan ay siya ay hindi magiging isang mabuting mamamayan sa pagdating ng araw. Kaya mamumuhay tayo na hindi katulad ng isang isla. Mamumuhay tayo na tunay na mga tao. Di ba mayroong awitin, kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Ang ibig sabihin na kung tayo ay hindi marunong magsalamuha, hindi marunong tumanggap, hindi nakikibahagi sa kapwa, hindi tayo tao. Wala tayong halaga. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? At sinasabi din natin sa awiting yan, ang buhay na walang hanggang, buhay na hiram lamang sa Diyos. Sa madaling salita, hiram natin ang ating buhay sa ngayon. Hiram natin sa Diyos. Hindi natin pag-aari. Kaya, mamumuhay tayo na isang tunay na tao. Naglilingkod sa kapwa, naglilingkod ng tapat, nagmamahal sa kapwa. Mga kagabay, kahit nahihirapan tayo sa ating vlog na ito, nagsusumikap tayo sapagkat isa ito sa mga pagbabago na ating pinapangarap, na magkakaroon tayo ng mga ng kapwa na
nagkakasundo, nagkakaisa, nagmamahalan, nagbabahaginan, anuman ang nasa atin. Ito ang wala sa ating bansa. Ilan lamang ang mga mayayaman, ngunit nasa kanila ang lahat ng pagtatamasa ng dapat tayong lahat, mahirap man o mayaman, ay dapat ay magtatamasa sana. Ang isang punong kahoy ay pag-aari ng Diyos, hindi pag-aari ng tao. Hindi ginagawa ng tao ang punong kahoy. At ang nais ng Diyos dito, ayon sa ating mga Santo Papa, ay ating mga banal na Ama, Holy Father, ang sabi nila sa kanilang Vatican Council, na dapat anuman ang bunga ng narito sa sanlibutan, dapat tayong lahat, mahirap, mayaman, malusog, may sakit, dapat magtatamasa din. Ngunit ano ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Sana kahit na ang vlog natin ito ay parang isang mahinang tinig, isang bulong na hindi naririnig. Sana makakarating sa puso ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa itaas, lalo na yung ating mga politiko, yung nanunungkulan sa gobyerno. Sana magiging tapat sila sa kanilang pagiging lingkod bayan. Ngunit sa ngayon, higit na marami ang naghihirap, nagdarahop, niluloko at pinagsasamantalahan ng mga malalakas nating mga kababayan, kasabwat ang mga mayayamang dayuhan na kanilang binahaginan ng dapat sana ay para sa ating lahat. Nakakalungkot isipin ang katayuan ng ating bansa. Isa lamang tayong yagit sa mundong ito. Ngunit nagsusumikap tayo na marinig ang ating maliit na boses. At sana ang munting pangarap natin ito ay makakarating sa puso, sa maraming puso, at magkaroon tayo ng pagmamahal, hindi lamang para sa ating mga sarili, ng pagmamahal hindi lamang sa kayamanan, hindi lamang sa kapangyarihan, ngunit pagmamahal sa kapwa. Love one another as I love you. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung tayo ay mga Kristiyano, kung tayo ay naniwala na nagbigay ng kanyang buhay ang anak para sa ating kaligtasan, pag nilayan natin muli ang naganap ng Huwebes Santo sa Holy Week, Monday, Thursday, nang bago sumuko si Jesus upang tanggapin ang kanyang kamatayan, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostoles. Nagpakababa si Jesus na parang isang alipin na naghugas ng mga paa ng kanyang 11 apostoles. At matapos niya itong mahugasan, sinabi ni Jesus, "Ako na inyong Panginoon. Ako na tinatawag ninyong Panginoon. Gumagawa ninyo ito. Gawin ninyo ito sa ating kapwa tulad ng ginagawa ko sa inyo." Mga kagabay, napakahirap magpakabuti. Napakahirap magmahal ng totoo. Napakahirap maglingkod ng naman pagmalasakit. Ngunit sa ngalan ng ating Panginoon, sa ngalan ng ating Panginoon na nagiging tao at nagpakamatay ng dahil sa ating pagkakasala, sundin natin ang kanyang kautusan. Mahalin ng kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili.